natin kung ano talaga yung problema. Hindi yung manghuhula tayo ng problema, gagastos tayo ng battery, samantalang bago yung battery nito, gagastos tayo ng stator, okay naman ang stator. So tinik ko na rin yung stator niyan, ayan, pinalatan ko na nga yan, meron din yan. So dapat marunong ka talaga mag troubleshoot para hindi ka magpalit na agad ng parts. Okay, so ito, magandang tanghali mga idol. Ito naman Rouser 135. So pinuntahan natin to dito sa Pasay kasi napanood niya yung vlog natin, puro rouser yung ginagawa natin. Okay, so check natin kasi namamatay to bigla, sir, mamatay. Pagka nag-minor ka, pag nag-minor, yun, tuloy na siya, patay na, hindi ko na babawi. Okay, so check natin una natin i-check dito, kuryente muna para malaman natin kung kuryente ang may problema. Okay, sir, start mo nga, sir, dahan-dahan lang, huwag ulay tuloy-tuloy. Okay. Okay, so may kuryente to. May kuryente siya sa kabila. So kabila tayo. Kabilang spark plug tayo. Hindi natin to. Dito tayo mag-troubleshoot para hindi agad-agad magsasuggest tayo ng palit ng ganito, palit ng ganyan, para malaman natin yung totoong problema. Sipa na lang, sir. May sipa ba yan? Para hindi ka mahirapan. Okay, check natin kung may kuryente. Oops. Ngayon, kalasin natin para malaman natin talaga. Tapos check natin yung clearance niya. Right. Ayan, so kinalas na natin mga idol. So sobrang dikit ng clearance niya. Tapos itong mga tappet screw niya mga idol, palitin na kasi sumasabay siya sa ikot, hindi siya naihipitan ng gusto. So pag hinigpitan ng gusto, lumulusot. So may problema yung tappet screw nito. Kasi yung nilagay na tappet screw hindi naman siya original. Ano siya, replacement lang din. So okay na to, mamaya tingnan na lang natin kung magtutuloy-tuloy na yung under niya. Right. So kaya ko siya pinuntahan para hindi siya makabili ng kung ano-anong parts ang papalitan. Okay, so testing natin. Umandar na siya mga idol, kaya lang yun nga, puputol-putol yung under niya. Ngayon itatry ko yung CDI kung umobra siya. Kung pagka umobra, umandar, tumino siyang minor, ibig sabihin CDI talagang problema. So ito yung isa sa ibig sabihin ko mga idol, na hindi natin kailangan magpalit na agad ng ngayon. Umandar na tong motor na to. Pinuntahan ko, hindi talaga siya umandar, di ba? Ngayon tinanggal ko yung CDI niya, ayan. Tapos ilalagay ko yung CDI ng motor ko, ayan, para doon tayo sa sigurado, kung para makabili tayo ng parts, yung hindi tayo lugi na bibili tayo ng parts tapos di naman pala yun yung problema, di ba? Ngayon tanggalin ko yung CDI ko mga idol, para hindi tayo palit agad ng parts, kasi gustong palitan ng regulator, gustong palitan ng stator, kasi nga yun daw yung problema. Okay, so tanggalin ko muna yung yung CDI ko mga idol. Yan yung motor ko. Ayan, so tinanggal ko na yung CDI ko. Ilalagay ko siya ngayon dito mga idol, para malaman natin kung ano talaga yung problema. Hindi yung manghuhula tayo ng problema, gagastos tayo ng battery, samantalang bago yung battery nito, gagastos tayo ng stator, okay naman ang stator. So tinik ko na rin yung stator niyan, ayan, pinalatan ko na nga yan, meron din yan. So dapat marunong ka talaga mag troubleshoot para hindi ka magpalit na agad ng parts. So di ba, halimbawa CDI lang ang problema, ngayon nakapalit ka na ng battery, nakapalit ka na ng regulator, nakapalit ka na ng stator, so malaki-laki na ang gastos masyado. So ang ginawa ko lang dito, tinry ko ng tinester lahat yan, isa-isa, sugod lahat yan. So pagdating sa CDI niya, may problema talaga. So ito, ilagay natin yung CDI ko. Ayan, so nilagay ko na yung CDI mga idol. Ngayon, pupustart natin. Kasi kanina mga idol, ang motor na to ay pag push-start mo, ayaw talaga hard starting siya. Pero okay na ang clearance kasi in-adjust ko na rin yung clearance yan. Okay naman na lahat, wala nang problema. Malakas din ang compression. Kaya lang, ang problema, putol-putol siya. So ngayon, paandarin natin. Di ba? So napakaganda ng minor niya. Di ba? So isa lang ibig sabihin yan mga idol. Ang problema ng motor is CDI lang. Okay? So tayo, pag nag-troubleshoot tayo, tingnan natin ng maigi kung ano talaga yung problema. Hindi tayo yung palit agad ng parts, tapos pagka nilagay ganun pa rin. Kagaya nito, di ba? Bago battery, kasi akala nila siguro battery ang problema, pero ang problema is CDI.
So yun lang mga idol. So kailangan lang talaga mabusisi ka sa motor, hindi yung palit tayo ng palit ng parts. Sayang ang papalitan tayo ng parts kung hindi naman talaga titino ang motor. Okay, so yun lang mga idol. Maraming salamat at sana nabigyan ko kayo ng idea doon sa mga nag-uumpisa pa lang. O hindi naman tayo magaling, so dapat lang mabusisi tayo para kahit pa paano iwas gastos. Tsaka isipin din natin palagi na hindi gagastos ang malaki yung may-ari, kasi unang-una dyan mga idol, hindi naman lahat agad magkakasabay-sabay ang problema niyan. So isa lang talaga ang problema niyan. Okay, so ito na yun mga idol. O yan, CDI lang talaga ang problema, di ba? So mahirap kasi pag nanguhula tayo ng problema. O yan, pindutin mo sir. Oh, isang push start lang. Napakalakas. Yan, shout out kay Sir. Ito nga pala yung CDI niya mga idol. Ito, replacement. Ang bigat pero walang laman. Ayos na. Okay, so yun lang. Maraming salamat at God bless atin lahat mga idol.